nutrition, it has been assumed that loads of specific nutrients can affect cognitive processes just like the other domains of development. Then comes a growing body of literature implying a correlation between improved nutrition and optimum brain development and functioning. Nutrients provide building blocks that play a critical role in cell proliferation, DNA synthesis, neurotransmitter, and hormone metabolism, and are important constituents of enzyme system in the brain. Zimmerman, 2011. So, ipinapalagay na ang maraming particular na nutrients ay maaaring maapekto sa cognitive na proseso tulad ng iba pang mga domain development. So, ano nga ba ang domain development? So, from the word domain refers to specific aspect of growth and change. So, domain ay tumutukoy sa mga particular na aspeto ng paglago at pagbabago. So, the major domains of development are physical, cognitive, language, and social emotional. So, children often experience a significant obvious change in one domain at a time. So, pagkatapos ay dumarating ang paglaki katawan ng panitikan na nagpapahiwatig ng ugnayan sa pagitan ng pinabuting nutrition at pinakamainam na pag-unlad at paggana ng utak. So, ang mga nutrition ay nagbibigay ng mga blok ng gusali na gumaganap ng isang critical na papel sa paglaganap ng cell synthesis ng DNA, neurotransmitter at metabolismo ng hormone. So, at mahalagang bahagi ng mga sistema ng enzyme sa ang utak. So, Zimmerman, 2011. Since rapid brain growth occurs during the first 2 years of life, this period of life may be particularly sensitive to deficiencies in diet. Bryan, 2004, Lenroot and Kidd, 2006. This suggests that the timing of nutritional deficiencies can vastly affect brain development. Adolescence is also significant and sensitive developmental period, with research indicating that structural dahil ang bilis ng paglaki ng utak ay nangyari sa 2 taon. So, 2 taon ng buhay, ang panahong ito ng buhay ay maaaring particular na sensitibo sa mga kakulangan sa dieta. So, si Bryan et al. 2004, Lenroot at Kidd, 2006. So, ito ay nagpapahiwatig na ang oras ng mga kakulangan sa nutrition ay maaaring maapekto ng malaki sa pag-unlad ng utak. So, ang pagbinata ay isa ring makabuluhan unlad sa prefrontal cortex. So, lugar sa panahon ng pagdadalaga. Blakemore et al. 2010. So, ang kakulangan sa nutrition ay maaaring humantong sa hindi gaanong interes ng mga bata sa pag-aaral. So, at negatibong nakakaapekto sa cognitive development tulad ng ipinakita sa paaralan at iba pang pagtatanghal. During prenatal development and the early years of childhood, nutrition has been considered the greatest environmental influence. A proper nutritional balance in this formative and sensitive period is critical for the brain to develop normally. Nutrients deficiencies, for instance in iron and iodine, can impair cognitive, and these impairments are often permanent
Existing literature suggests too that essential fatty acids are critical for brain development and functioning, for they promote neuronal and dendritic spine growth and synaptic membrane synthesis, thus influence signal process and neural transmission. Ibig sabihin nito ay napaka-importante ng nutrisyon during prenatal development ng isang bata sa kanyang early childhood para ma-develop ang kanyang utak ng maayos at normal. Kapag ang isang bata ay hindi maayos at hindi makakakuha or maka-benefits, lalo na yung iron at iodine, ay maaaring maapektuhan ang utak ng isang bata at walang sapat na nutrisyon. Napakahalaga ng iron at iodine sa katawan at nagpapatibay ng buto ng isang bata. Kung ang bata ay walang sapat na iron at iodine sa katawan, ay maapektuhan ang cognitive development nito. Habang yung mga fatty acid naman ay napaka-importante din sa katawan ng isang bata at sa utak nito, upang maganda ang takbo ng impormasyon sa utak at maging healthy ito. Some researches point to positive association between maternal fish intake and cognitive development. In recent years, there has been an increasing interest in the effect of essential fatty acids, particularly long-chain polyunsaturated fatty acids, LCPUFA, on cognitive brain development. Ang pagkonsumo ng maternal fish ay mayaman sa mga mahalagang acids na taba tulad ng LCPUFAS o long-chain polyunsaturated fatty acids tulad ng DHA at EPA, ay nakikipag-ugnayan sa mas mahusay na pag-unlad ng cognitive development sa mga bata. Ang mga fatty acids ay mahalaga para sa paglago at pag-function ng utak at neurotransmitter pathways. Ang mga ito ay lalo mahalaga sa panahon ng pangangailangan at maagang pagkabata, kung kailan ang utak ay sinisimulan pa lamang ang mabilis na pag-unlad. Ang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang sapat na pagkain ng mga fatty acids sa pamamagitan ng mga ina ng pagkain. Infancy dietary long-chain polysaturated fatty acid, LCPUFA, are essential for normal development and in cognitive development. In infancy dietary long-chain polysaturated fatty acid, LCPUFA, are essential for normal development and in cognitive development. Randomized controlled studies had evaluated the effects of feeding terms and preterms infants formula containing LCPUFA or no LCPUA FA on various measures of cognitive behaviors. These are findings which imply that LCPUFA could improve efficient information processing as well as attention regulations in infants. There are other nutrients that have been related to early brain functioning, which include folic acid, choline, and many more. Means, LCPUFA ay mahalaga para sa normal na pag-unlad ng cognitive o nagbibigay malay sa pagkakabata. Ang mga dietary long-chain po ng polysaturated fatty acid ay mahalaga para sa normal na pag-unlad at pag-unlad na nagbibigay malay. Randomize yung sinuri ng mga kinokontrol ng pag-aaral ang mga epekto ng pagpapakain at preterm ng mga sanggol. Formula na naglalaman ng LCPUFA at iba't ibang sukat ng cognitive pag-uugali. May mga natuklasan na pagpapahiwatig yung mga LCPUFA po na ay maaaring makakabuti sa at kahusayan ng pagproseso ng impormasyon, pati na rin ang mga regulasyon ng atensyon sa mga sanggol. Mayroon iba pang mga sustansya
na nauugnay na maaagang paggana ng mga utak ng kinabibilangan ng folic acid, choline at marami pang iba. Yun lamang po.